Bunga ng pangitain na dumating sa kanya, ang kapatid na Benjamin M. De Leon, isang abogado, ay nakipagkita kay Moderador Samuel Casiano ng Greater Manila Conference ng United Church of Christ in the Philippines. Isang huling araw ng Enero 1979 upang ipakiusap na magsimula ng gawain ng Panginoon sa Angono Rizal. Kaagad naman gumawa ng hakbang si Moderador Casiano. Hinirang niya si Dr. Hosea K. Ginto na siyang mga siwa ng gawain ito, isang outreach mission ng Pasig Capitol Community Church. At ng ika-4 na Pebrero 1979, unang linggo ng pananambahan ay ginanap sa tahanan ng sambahayan ng mga De Leon sa 2nd Street, San Martin Subdivision, Angono Rizal. Ang pinagdausan ng pananambahan ay sa azotea ng mga tahanan ng De Leon. Dinaluhan ang pananambahang ito ng ilang mga kapatid na galing sa Binangonan Evangelical Church sa pangunguna ni Pastor Rodolfo Castro. Sa ikalawang linggo ng Pebrero 1979 ay nagpulong ang maliit na kongregasyon at pinagtibay na pangalanan na iglesia ng Galilee Christian Church. Ang mga unang kaanib na mga sambahayan ay ang mga sumusunod: sambahayan ng mga De Leon, Ayon, Pineda, Loyola at Ginto. Dumating ang mga kapatid na Ferrer sa bandang huli ng Pebrero at ang mga kapatid na Tiborja, Cruz, Santos, Reyes at Bagabaldo ay dumating naman sa buwan ng Marso, Abril at Mayo taong 1979. Dahilan sa madaling paglago na iglesia ay inilipat ang pinagdarausan ng pananambahan sa garahe at ito ay kaagad na pinadugtungan ni kapatid na Benjamin De Leon. Siya ay nagbigay ng 100 upuan upang magamit sa oras ng pananambahan. Ang mga pamunuan ng iglesia ay nahalal sa buwan ng Marso. Hindi nagtagal at nabuo ang choir at pinangalanang Galilee Christian Church Vested Choir at napili si kapatid na Lily De Leon bilang directress. Sa pananambahan ay dinaraos tuwing hapon ay pinagkaisahan ng kongregasyon na ilipat sa umaga. At ang unang linggo ng Hunyo ay pinasimula ng umagang pagsamba sa oras na alas 10 hanggang alas 11:30 ng umaga at ang paaralan lingguhan naman ay mula alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga. Ang prayer meeting at Bible study ay pinasimula noong unang Miyerkules ng buwan ng Setyembre taong 1979 sa oras na alas 7:30 hanggang alas 9 ng gabi. Ang inihaing application for church recognition ng Galilee Christian Church upang maging kabilang na regular church member ng United Church of Christ in the Philippines ay pinagtibay noong 27th Annual Conference noong Pebrero 24 to 26, 1980. Si Pastor Ginto ay ginawa ring licentiate ng komperensya upang muling idestino sa Galilee Christian Church. Sa pasimula ng taong 1980, ang Galilee ay may lingguhang dumadalo sa pagitan ng 50 hanggang 80 katao. Ang Galilee Christian Church ay mayroong dream at vision na maipatayo ang isang templo ng Diyos. At hindi nagtagal taong 1982 nang pasimulan ang groundbreaking ceremony sa pangunguna ni Pastor Nido Hernandez. Upang matugunan ang malaking pangangailangan sa pagpapatayo ng iglesia, ito ay bumuo ng iba't ibang komite at gumawa ng fundraising projects na kung saan ang mga proceeds ay lalaan sa mga building fund. Napagkaisahan na suportahan ng isang theater play ni Lea Salonga na pinamagatang Paper Moon. Malaking pasasalamat na iglesia nang tumulong sa gawain ito ang Ellenwood Church nang paunlakan ang panyaya na magamit ang kanilang chancel choir para sa isang konsyerto at malaking pagpapala na marinig ang mensahe na inihatid ni Pastor Cirilo Rigos na isang dynamic preacher. At unti-unti ang pangangailangan ng iglesia ay natugunan sa walang sawang pagsuporta at kusang loob na pagbibigay ng bawat kaanib. Tinawag upang maglingkod si Pastor Antonio Sutingco kasama ang kanyang pamilya. Naging masipag at aktibo ang mga kababaihan at kabataan sa mga gawain ng iglesia. Ang Galilee ay binuo ng mga kapatid na mahigpit na pinagbigkis sa isang Kristiyanong pag-iibigan, tinginan at pananampalataya na mayroong kahangahangang pag-uulayaw sa isa't isa. Sa kalagitnaan ng taong paglilingkod ni Pastor Antonio Sutingco, nang si Pastor Manny De Leon ay nailipat ng trabaho sa Cebu kasama ang kanyang pamilya, nawala na iglesia ng masipag na choir directress. Sa mga panahong ito,
nagkaroon ng transition sa mga tagapanguna ng choir. Ang kapatid na Connie Pineda na siyang organista noon ang humalili bilang pianista at choir directress. Ngunit sa dahilang nagtatrabaho siya sa abroad, naiwan niya ang choir at ito ay pinangasiwaan naman ni kapatid na Jessie Ayon at hindi nagtagal dahil siya ay kinuha at sumakabilang buhay sa piling ng ating Panginoon. Taong 1999 na maging manggagawa ng Galilee Christian Church si Pastor Elmer D. Umano. Nakita sa kanya ang naising na magamit ang talento ng bawat miyembro at sa kanyang pangangasiwa ay naging aktibo ang mga kalalakihan. Sa kanyang termino ay walang choir directress and God provides this church someone to lead the choir sa pangunguna ni Sister Arlene Ayon. Sa pagtatapos ng termino at serbisyo ni Pastor Elmer, malaking kalungkutan ang naghari sa church, lalo na ng choir, noong sa makabilang buhay ang kapatid na Mel De Leon. Taong 2005 muling italaga bilang administrative pastor si Reverend Antonio Sutinco at siya ay nagpatuloy sa kanyang sinumpaan tungkulin ang paghahatid ng mabuting balita sa bawat isa sa atin. Muli ring nagkapatid na Lily De Leon kasama si Pastor Manny De Leon sa gawain ng paglilingkod sa iglesia. Muling naging masigla ang music ministry at noong December 2005 ipinamalas ng koro kasama ang mga bata sa kanyang patnugot ang Christmas kantata na pinamagatang Gift of Heaven. Nagkaroon ng isang masayang one-day camp na ginanap sa Tikling, Taytay, Rizal. Layunin nito na pagtibayan ng aspetong espiritual ng bawat kapatiran. May 2006, naganap ang retreat na iglesia sa Pililla, Rizal na tinawag na Overnight Bonding with the Lord na kung saan binigyan diin ang pagpapahalaga sa kapwa at ang commitment sa Panginoon. Bahagi rin ng pagpapasalamat na iglesia ang naganap sa Sacrificial Dinner, a fun dining with the Lord. Dito narinig ang pagpapatotoo ng ilang kapatiran kung paano binago at pinatubayan sila ng Panginoon sa kanilang buhay. Sa kabila ng mga kasiyahang naganap ay may mga kalungkutan din nangyari. Isa-isa tinawag ng ating Panginoon ang ilan sa mga haligi ng ating iglesia. Sila ay sina Nanay Huling De Leon at Tatay Federico Bagabaldo. Sa pagtatapos ng panunukulan at pagriretiro ni Pastor Sutinco, napagkasunduan na iglesia na si Pastor Manny De Leon ang siyang italaga at maging punong tagapamahalang pastor ng Galilee Christian Church. Kasama ang kanyang may bahay na si kapatid na Lily De Leon
na sa pangalawang pagkakataon ay muling pinamunuan ng ating choir. Salamat sa Panginoon at patuloy na lumalago ang bilang ng ating miyembro. Ito ay dahil na rin sa aktibang partisipasyon ng bawat isa at sa walang sawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At sa patuloy na pakikiisa ng bawat kapatiran, ating damhin ang kahalagahan ng mga aral ng ating Panginoon. Ang sino mang hindi umiibig ay hindi nakakikilala kay Jesus, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay pag-ibig. Mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakikilala kay Jesus. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak dahil sa pag-ibig niya sa lahat. Ito ang dakilang buwanan na dapat malaman. Mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Kaya tayo'y magbigayan, mag-unawaan at magpatawaran. At tayo sama-sama umawi, magpuri na umibig sa Ating Diyos, sa Diyos. Mga kaibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos, at ang bawat umiibig ay sa Diyos, at nakakikilala kay Jesus. Mga kaibigan tayo sa isa't We are His church, we are His people. ang pag-ibig ay sa Diyos. You are here as we lifting up your name, lifting up your name. You are here as we're giving you the praise, giving you the praise. The kingdom of God is released in this atmosphere.
It's official, idineklara na po ng WHO na isang pandemic ang COVID-19 na nag-iwan na ng libu-libong patay. Mapagpala at ligtas na umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po'y naniniwala na sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay mananatili tayong ligtas at walang karamdaman sa ating lupang katawan. Habang patuloy nating hinaharap ang pandemic na ating pong nararanasan sa ating lipunan. Isang magandang umaga po sa bawat isa.